Si Tama ay dating isang magiting na kabalyero na nagwakas sa kamay ng mga demonyo. Gayunpaman, pagkatapos ng kanyang kasawian, siya ay muling nagkatawang tao sa katawan ng isang S-rank behemoth, isang nilalang na may kakayahang sirain ang buong bansa sa ilang segundo. Pero at least yun ang sinasabi ng status screen niya, at sa totoo lang, mukha siyang ordinaryong pusa. Nagpapasalamat siya para sa pangalawang pagkakataon sa buhay na ito ngunit salungat sa kanyang pakiramdam tungkol sa pagiging isang halimaw, lalo na't ginugol niya ang kanyang buong buhay bilang tao sa pagpaslang sa kanila. Habang pinag-iisipan ang kanyang bagong pag-iral, isang E-rank na slime ang dahan-daang lumapit sa kanya. Masasabi ni Tama na pinaplano siya ng slime na kainin, kaya mabilis niyang binuksan ang screen ng kanyang status para pumili ng kasanayan para sa pagtatanggol sa sarili, na ina-unlock ang kakayahang maglunsad ng mga bato mula sa kanyang bibig. Ginagamit niya ito upang tapusin ang slime ng madali. Neganhawahan ngunit nagugutom, napagtanto ni Tama na hindi pa siya kumakain mula noong kanyang muling pagkakatawang tao at nagpa siya na subukan ang slime. Sa kanyang sorpresa, masarap ang lasa. Ang mas mabuti, ang pagkain ng mga halimaw ay nagbibigay sa kanya ng kanilang mga kasanayan, at mula sa slime, nagkakaroon siya ng kakayahang mag-imbak ng mga item. Dahil sa bagong tuklas na kakayahan, nagpa siya si Tama na galugarin pa ang piitan para makita kung ano pang mga halimaw or pagkain ang naghihintay sa kanya. Bilang isang S-rank, walang sino man sa mga naninirahan sa piitan ang nagbabanta, at walang kahirap-hirap niyang pinapaslang ang mga Minotaur, Golem, at Ahas, nilalamon sila at hinihigop ang kanilang mga kakayahan. Kaya, hindi naman ganun kasama ang buhay bilang isang halimaw na pusa, at nagsimulang tamasahin ni Tama ang kanyang bagong pag-iral. Samantala, sa pasukan ng piitan, dumating ang isang babaeng elf na handang simulan ang kanyang pakikipagsapalaran. Bumalik kay Tama, ang kanyang paggalugad ay humantong sa kanya sa isang treasure chest na nakalagay sa gitna ng isang silid. Tuwang-tuwa, nagmamadali siyang buksan ito, excited na makakita ng isang kayamanan sa totoong buhay sa unang pagkakataon. Sa loob, nakahanap siya ng napakalaking hiyas. Ngunit bago siya makapagdiwang, napagtanto niya na ang chest ay isang bitag, at sa halip na maging isang kayamanan, ang bitag ay nag-teleport sa kanya sa isang nakatagong silid ng boss. Ngayon, natagpuan ni Tama ang kanyang sarili na nakadapo sa likod ng isang Earth Dragon. Hindi tulad ng iba pang halimaw na kinakaharap niya sa ngayon, ang isang ito ay S-rank din, ibig sabihin ay hindi niya ito magagawang i-one-shot tulad ng iba. Pagkatapos ay tinutuya ng Earth Dragon si Tama dahil sa katapangan na pumasok sa kanyang langga, na nangakong tatapusin ang kanyang buhay. Ngunit si Tama, na literal na isang oras lamang sa bagong buhay na ito, ay tumangging masawi ng ganoon kadali. Sinusubukan niyang umatake gamit ang kanyang mga rock attack ngunit ito ay hindi epektibo laban sa isang Earth Dragon. Ang mga bato ay tumalbog ng hindi nakakapinsala sa kanyang matigas na kaliskis, bumubulusok sa kisame at lumilikha ng isang maliit na butas. Ang dragon ay nag-counter-attack sa pamamagitan ng paghiwa sa kanya, at ginamit ni Tama ang kanyang kakayahan sa Iron Body upang ipagtanggol ang kanyang sarili. Ngunit habang ang kasanayan ay nagpapanatili sa kanya na buhay, ang slash ay nagiiwan pa rin sa kanya ng matinding pinsala. Ang dragon, na humanga sa kanyang kakayahan, ay nagpahayag sa kanya na matyaga ngunit hindi pa rin siya mapapantayin. Umatake ulit siya upang tapusin na siya, ngunit sa isang huling pagsisikap, nag-activate si Tama ng isang bagong unlock na flight skill at hiniwa ang kanyang mata gamit ang kanyang buntot bago tumakas sa butas sa kisame. Malubhang nasugatan at mabilis na nawalan ng dugo, desperadong sinubukan ni Tama na makalabas sa piitan upang humanap ng ligtas na lugar para makarecover. Ngunit ilang hakbang pa lang siya mula sa labasan nang bumagsak siya dahil sa pagkawala ng dugo. Habang nakahandusay siya sa lupa, may narinig siyang papalapit sa kanto. Hindi makagalaw, inaakala niyang kung ano man iyon ay madali siyang matatapos. Ngunit sa halip na isang pagbabanta, ito ay ang well-endowed elf girl mula kanina. Nang makita niya ang halos walang buhay na katawan ni Tama, nagmadali siyang tulungan siya. Nagising si Tama pagkaraan ng ilang oras, natagpuan ang kanyang sarili na nakahiga sa isang malambot na kama na may benda ang kanyang mga sugat. Nalilito siyang nagtataka kung nasaan siya, hanggang sa pumasok ang babaeng elf na may dalang isang mangkok ng gatas. Naaalala ang kanyang mukha bago siya nawalan ng malay, si Tama ay namamangha sa kanyang kagandahan at tahimik na hinahangaan ang mga malalaking asset nito. Ang babaeng elf ay naaliw nang makitang gising si Tama, nagkomento sa kung gaano katindi ang kanyang mga sugat.
Hindi niya maisip kung paano napunta ang isang maliit na kuting na tulad niya sa gitna ng isang mapanganib na piitan. Mabilis na napagtanto ni Tama na sa tingin niya ay isa lamang siyang ordinaryong pusa sa halip na isang S-rank behemoth, at dahil hindi siya makapagsalita, walang paraan upang itama ang kanyang palagay. Pero kung kahit kaya niya, bakit niya gugustuhin? Pagkatapos ng lahat, ang hindi pagkakaunawaan na ito ay nangangahulugan na siya ay matutulog sa kanyang maalamat na asset araw-araw at gabi-gabi. Sa mga susunod na linggo, patuloy na inaalagaan ni Arya si Tama hanggang sa ganap na itong gumaling mula sa kanyang mga pinsala. Isang araw, habang papunta si Arya para sa kanyang karaniwang pagpunta sa dungeon, naisip ni Tama kung gaano siya nagpapasalamat sa lahat ng ginawa niya para sa kanya. Hindi lamang niya siya inalagaan pabalik sa kalusugan, ngunit binigyan din siya ng pagkain, isang mainit na lugar upang matulog, at walang kondisyong kabaitan. Determinado siyang bayaran siya, nanumpa si Tama na paprotektahan siya ng kanyang buhay, anuman ang mangyari. Kaya, upang matiyak ang kanyang kaligtasan, nagpasya siyang lihim na sundan siya sa piitan. Pagkatapos ay mabilis siyang nagpunta sa bangka bago ito umalis at nagtago. Pagdating nila sa piitan, pinagmamasdan ng mabuti ni Tama si Arya habang nananatiling nakatago sa mga anino. Nag-aalala siya tungkol sa posibleng pagpasok nito sa isang uri ng katawa sitwasyon, tulad ng pagkawala ng kanyang damit sa slime or isang bagay na katawa-tawa na tulad nito. Determinado na maging handa sa anumang bagay, inihahanda niya ang kanyang sarili na tumalon sa unang senyales ng panganib. Gayunpaman, mabilis na nabawasan ang kanyang mga alalahanin habang nakatagpo ni Arya ang isang grupo ng mga goblins. Ina-activate niya ang kanyang acceleration skill at tinatapos ang mga ito ng may hindi kapani-paniwalang katumpakan, na pinuputol ang mga ito ng walang kahirap-hirap. Pagkatapos ng laban, yumuko siya para kolektahin ang mga tainga ng goblin para sa gantimpala. Matapos siyang panoorin sa pagkilos, talagang humanga si Tama. Ang kanyang karanasan bilang isang kabalyero ay nagpapahintulot sa kanya na makilala ang antas ng husay at bilis sa kanyang pagiging swordswoman, at hindi niya maiwasang humanga sa kanyang kakayahan. Habang tinatapos ni Arya ang pag-imbak ng mga tainga ng goblin, nakita niya ang isa pang goblin na nakatago sa likod ng isang sulok at inihanda muli ang kanyang sarili. Naabot na niya ang kanyang kota para sa mga goblin ngayon, ngunit kung magpipilit itong umatake, haharapin niya ito. Ang hindi niya napagtanto, gayunpaman, ay hindi ito isang regular na goblin. Isa itong goblin mage, at bago siya makapag-react, naglulunsad ang goblin ng napakalaking bowl ang apoy sa kanya. Ganap na hindi handa para sa gayong pag-atake, natagpuan ni Arya ang kanyang sarili sa malubhang panganib. Hindi kayang manood lang ni Tama at hayaan siyang masaktan, at alam niyang ang paggamit ng alinman sa kanyang nalulupig na mga kasanayan ay magbubunyag na siya ay isang halimaw, isang bagay na hindi pa siya handang ipaliwanag. Sa halip, mabilis siyang kumilos, tinutulak si Arya sa atake at kumalmot sa Goblin Mage. Sa isang kislap ng kanyang regular na kitty pose, si Tama ay naging dahilan upang matisod ang Goblin at matambos sa hagdan ng piitan hanggang sa masawi ito. Si Arya, na natulala sa mga pangyayari, ay hindi maisip kung paano or bakit nasa piitan si Tama, ngunit malinaw ang kanyang pasasalamat sa kanyang interbensyon. Sa pagsakay sa bangka pabalik sa bayan, hinayaan niya itong humiga sa kanyang malalambot na asset, na nagbibigay ng gantimpala sa kanyang pagganap, at dahil dito siya ay nalulumbay. Pagkatapos bumalik sa bayan, dumiretso si Arya sa Adventurers Guild para isumite ang mga goblin ears na nakolekta niya. Sa kanyang pagpunta sa reception desk, huminto siya kay Lord Casman, isang lalaking nakilala niya noon at aktibong sinusubukang iwasan. Si Casman, gaya ng dati, ay sinusubukang kumbensihin si Arya na sumali sa kanyang partido, ngunit magalang siyang tumanggi, alam na niya ang kanyang reputasyon bilang isang talunan. Ngunit tumanggi si Casman na tumanggap ng hindi bilang sagot. Para patunayan ang kanyang kakulaitan, inabot niya ang kanyang kamay, handang hawakan ang kanyang mga aset. Bago pa makahawak si Casman, tumalon si Tama, kinagat ang kamay nito at kumapit ng mahigpit. Si Casman ay sumisigaw sa sakit, nanginginig, ngunit hindi siya binitawan ni Tama. Nang sa wakas ay inalag-alog ni Casman si Tama, dama po ang pusa sa kanyang mukha, kinalmat siya bago tumalon pabalik sa aset ni Arya. Si Casman, na ngayon ay galit at napahiya, ay inabot ang kanyang espada, na naglalayong salakayin si Tama.
Ngunit bago siya makapag-swing, ang Guildmaster, si Arnold, na kilala bilang Ana tuwing gabi, ay hinawakan ang espada ni Casman sa kalagitnaan ng pag-swing, at binalaan siya na ang Guild ay may mahigpit na panuntunan laban sa pagbunot ng mga armas para sa maliliit na dahilan, tulad ng pakikipaglaban sa isang pusa. Binabalaan niya siya na magkakaroon ng malubhang kahihinatnan kung magpapatuloy siya. Napagtantong hindi siya katugma sa awtoridad ni Arnold, at ubiling umatras si Casman at lumabas ng Guild. Pagkatapos ay pinasalamatan ni Arya si Arnold sa interbensyon, ngunit sinabi niyang wala ito at pinupuri si Thomas sa labis na pagtatanggol sa kanya. Pagkatapos ay tumungo si Arya sa reception desk kung saan idodokumento ni Arnold ang mga tainga ng Goblin na opisyal na tinatapos ang kanyang quest. Pagkatapos, umupo si Arya sa isang mesa para mag-relax at magpalipas ng oras kasama si Tama, at mukhang maayos ang mga bagay habang kinikiliti niya ang tiyan nito. Ngunit ang mood, at ang tingin sa kanyang mga mata, ay nag-iiba kapag ang kanyang mga daliri ay nadadapo ng kaunti sa medyo mababang parte ng kanyang pribadong lugar. At ang babaeng elf ay talagang nasasabik sa bagay na ito. Maya-maya ay naghanda na si Arya para maligo at pilit na isasama si Tama. Kumakapit pa rin sa kanyang karangalan bilang dating kabalyero, tumanggi si Tama na pumasok sa paligan ng mga babae. Ngunit may iba pang plano si Arya, at sa kabila ng kanyang mga protesta, napunta si Tama sa paligan kasama siya. Habang nagbabad sila sa tubig, nagsimulang magkwento si Arya tungkol sa kanyang mga pangarap. Ikinuwento niya kay Tama kung paano halos nawasak ng mga demonyo ang kanyang nayon ilang taon na ang nakararaan, nang magpakita ang maalamat na Saint Sword na si Alicia at iniligtas ang lahat. Simula noon, inialay ni Arya ang kanyang sarili na maging kasing lakas at mabuti ni Alicia. Kinabukasan, tumungo si Arya sa guild kasama si Tama, at habang naglalakad sila sa bayan, napansin ni Tama kung gaano kagusto si Arya ng lahat. Magiliw siyang binabati ng mga taga-bayan, na nagpapakita kung gaano nila siya hinahangaan. Pagdating nila sa guild, masayang binati ni Arya si Arnold sa reception desk. Gayunpaman, naging seryoso ang mukha ni Arnold habang binabalaan siya nito na ngayon ay hindi magandang araw para pumunta rito, at pinapayuhan siyang umalis kaagad. Sa kasamaang palad, bago magets ni Arya ang kanyang payo, pumasok si Casman sa guild na may kilos ng pagiging mayabang. Malakas niyang ibinalita na pagkatapos na masugatan ng kanyang pusa, iniulat niya ang insidente sa bar, at bilang resulta, binigyan siya ng isang espesyal na utos na nagdedeklara na ang alagang pusa ni Arya ay dapat tapusin. Kinikilabutan si Arya at kahit na hindi pa niya nakakasama ng matagal si Tama, napakahalaga na nito sa kanya, at hindi niya kayang isipin na mawala siya. Kaya napaluhod siya, nakikiusap kay Casman na maawa. Si Casman, na nagpapakasaya sa kanyang desperasyon, ay nagmumungkahi ng isang tunggalian. Kung mananalo si Arya, maliligtas ang buhay ni Tama. Pero kapag nanalo si Casman, dapat pumayag si Arya na pakasalan siya. Ang mga tuntunin ay lubhang hindi patas. Hindi lang si Casman ang mas mataas na ranggo kaysa kay Arya, ngunit ang mga pusta ay lubhang nakatuon sa kanya. Ngunit nang walang ibang mga opsyon para iligtas si Tama, at ubiling sumang-ayon si Arya. Nagsimula ang tunggalian, at agad niyang sinipa si Arya sa tagiliran, na nagpapadala sa kanyang pagbagsak. Habang nagre-recover siya, sarkastikong pinupuri niya ang kanyang bilis, tinutuya na hindi ito sapat para talunin siya. Pagkatapos ay pinapalitan ni Arya ang mga taktika mula sa paglansad ng mga dagger kay Casman, ngunit ang kanyang knife-proof na kapa ay pinawalang silbi ang pag-atake, at madali niyang pinalihis ang mga ito. Pagkatapos ay isinara ni Casman ang distansya at walang humpay na nagdiin pasulong, na humahampas ng kanyang espada. Nagpupumilit si Arya na ipagtanggol ang sarili ngunit sa kalaunan ay nadisarmahan, na iniwan siyang mahina at walang magawa. Sa kanyang armas na nawala, ang lahat ng pag-asa ay tila nawala para kay Arya. Pinagmamasdan ni Tama ang paglalahad ng eksena, tumatakbo ang kanyang isip. Kung wala siyang gagawin, mapipilitan si Arya na pakasalan si Casman. Ngunit kung siya ay papasok at gagamitin ang kanyang mga kakayahan, malalaman ng lahat na siya ay isang halimaw. Pagkatapos ay itinaas ni Casman ang kanyang espada, handang ihatid ang huling atake at pilitin si Arya na sumuko. Ngunit habang umiindayog siya, nagpa siya si Tama na protektahan siya at tumalon sa harap ng talem na ina-activate ang kanyang kakayahan sa Iron Body para harangan ito. Ang puwersa ng pag-atake ay nabasag ang espada, na ikinatulala ni Casman.
Pagkatapos ay nagpakawala si Tama ng isang malakas na kasanayan sa pagungal na pinalipad si Casman sa isang kumpol ng mga kalapit na puno. Sa pamamagitan ng purong pagkakataon, ang sirang espada ay lumilipad sa parehong direksyon, diretsyong tumututok sa mga bola ni Casman, at tinitiyak ng resultang ito na ang araw ni Casman ay mula sa masama tungo sa ganap na miserable. Nagbubulungan ang mga tao, nagulat sa kanilang nasaksihan. Alam ng lahat na nakita nila ang mga kasanayan sa paggamit ng pusa, isang bagay na hindi kayang gawin ng ordinaryong alagang hayop. Inaasahan na ni Tama ang sandaling ito, alam na ang kanyang mga aksyon ay magbubunyag ng kanyang sikreto. Kaya't natitiyak niyang sandali na lamang bago ma-realize ng karamihan na isa siyang halimaw. At kapag napagtanto nila, malamang napupunta sila para sa kanya. Ngunit sa kabila nito, walang panghihinayang si Tama dahil ang tanging inaalala niya ay ang pagprotekta kay Arya. At doon, nagtagumpay siya. Maingat na lumapit sina Arya at Arnold kay Tama, na parehong halatang namangha. Sinimulan nilang talakayin kung ano ang maaaring maging ni Tama, ngunit sa halip na ipagpalagay na siya ay isang halimaw, nakumbinsi nila ang kanilang sarili na siya ay isang elemental na pusa, isang bihira at mahiwagang nilalang. Si Tama, na natulala sa kanilang hindi pagkakaunawaan, ay halos hindi makapaniwala sa kanyang kapalaran. Pagkatapos ay idineklara ni Arnold na si Arya ang nagwagi sa tunggalian, at nang maayos ang usapin, bumalik sa normal ang lahat, or kasing normal ng buhay para sa isang nalulupig na pusa na may pinakamaalamat at komportableng unan sa mundo. Kinaumagahan, sinubukan ni Arya na yakapin si Tama mula sa kama, ngunit nagpa siya ang mapaglarong kuting nakagatin ang kanyang tainga sa paraang nag-iiwan sa kanya ng pagkalito at pamumula ng hindi mapigilan. Bilang dating kagalang-galang na kabalyero, mabilis na nagpa siya si Tama na huminto bago pa maging awkward ang mga pangyayari, kaya tumalon siya mula sa kama upang lumayo. Gayunpaman, si Arya ay patuloy na tumatawag sa kanya, ang kanyang tono ay puno ng pananabik na ginagawang mas kakaiba ang sitwasyon para kay Tama. Nang maglaon, dinala ni Arya si Tama sa tindahan ng panday para bisitahin ang kaibigan niyang si Vulcan. Sa sandaling dumating sila, ang atensyon ni Vulcan ay agad na napunta kay Tama, hindi maalis ang kanyang mga mata sa kaibig-ibig na kuting. Pinag-uusapan ni Arya ang tungkol kay Tama, nagbabahagi ng mga kwento, habang sabik na hinihiling ni Vulcan na hawakan siya. Mukhang kinikilig si Tama habang karga siya ni Vulcan, hinahangaan ang kanyang cuteness. Gayunpaman, mabilis na inilipat ni Arya ang focus sa dahilan ng kanilang pagbisita, kailangan niya si Vulcan para gumawa ng armor para kay Tama. Natutuwa si Vulcan sa ideya, nasa sabik na gumawa ng isang bagay na kakaiba at kaakit-akit. Kaya, sinimulan niya kaagad ang mga sukat ni Tama, nangako kay Arya na gagawa siya ng perpektong armor para sa kanya. Habang nagtatrabaho si Vulcan, yumuko si Arya para bamulong kay Tama, nagtatanong kung handa na ba siya para sa isang adventure. Si Tama ay sabik na sumang-ayon ng walang pag-aalinlangan, ang kanyang buntot ay kumikislap sa pag-asa. Habang ginagawa ni na Arya at Tama ang kanilang mga plano, si Vulcan ay nakatuon sa paggawa ng armor, na tinatrato ang gawain na parang ito ang kanyang misyon sa buhay. Sa loob lamang ng 10 minuto, buong pagmamalaking ipinakita ni Vulcan ang nakumpletong sandata, at ito ay naging isang obra maestra. Mukhang kabalyero na ang hitsura ni Tama, at ang baluti ay perpekto. Gayunpaman, inamin ni Vulcan na nahihirapan pa rin siya sa isa pang issue, ang espada ni Arya. Sa kabila ng pag-reforging nito ng higit sa 100 beses, hindi niya ito nagawang gawing mas magaan, na nagpapahirap para kay Arya na makipaglaban ng epektibo sa kanyang mga pakikipagsapalaran. Pagkatapos ng ilang pag-iisip, iminumungkahi ni Vulcan na bumuo ng isang pansamantalang partido. Sa ganitong paraan, mamamasid niya si Arya sa pagkilos, mapapanood kung paano niya iniindayog ang espada para mas maunawaan ang problema at makahanap ng solusyon. Sa araw na iyon, tumungo ang koponan sa piitan, kung saan mabilis na ipinakita ni Vulcan ang kanyang lakas na dinaig ang mga kahindak-hindak na goblins na nakatagpo nila. Si Arya ay nanonood na may wagas na pananabik na namamangha sa katapangan at kapangyarihan ni Vulcan. Samantala, iniisip ni Tama na si Vulcan ay parehong walang takot at hindi kapani-paniwalang malakas. Ang kanyang mga kasanayan ay higit na napatunayan, kapag hineranggan niya ang isang pag-atake ng bola ng apoy mula sa isa sa mga halimaw gamit ang isang kakayahan na nakuha mula sa kanyang mga talento sa smithing.
Ipinaliwanag ni Vulcan na ang kanyang kapangyarihan ay nagpapahintulot sa kanya na balutin ang kanyang baluti sa iba't ibang elemento, na ginagawa siyang maraming nalalaman sa labanan. Pagkatapos ng maging malinis ang landas, tumabi si Vulcan, hinihikayat si Arya na gamitin ang kanyang espada. Ang kanilang susunod na hamon ay lumabas na isang napakalaking orc. Ang kasuklam-suklam na hitsura ng nilalang ay parehong kasuklam-suklam at nakakatakot, ngunit umaatake pa rin si Arya. Gamit ang kanyang acceleration skill, sinubukan niyang gumawa ng pag-atake, ngunit mahusay na hinaharangan ng orc ang kanyang mga pag-atake. Sumunod si Tama, pumailan lang sa himpapawid at inactivate ang kanyang Iron Body technique upang protektahan si Arya mula sa isang paparating na pag-atake, na nakakagambala sa orc ng sapat na katagalan. Sinasamantala ang sandali, sinaktan at tinapos ni Arya ang halimaw sa isang solong mapagpasyang pag-atake. Pinagmamasdan ng mabuti ni Vulcan ang mga galaw ni Arya at napansin niyang humahadlang ang kanyang longsword sa kanyang daloy sa labanan, na ginagawang hindi gaanong epektibo ang kanyang mga pag-atake. Hindi nasisiyahan sa kanyang pagganap, bumaling si Arya kay Vulcan at humingi ng mas mahirap na hamon, na determinadong itulak ang kanyang mga limitasyon at lumakas. Dahil humanga sa kanyang determinasyon, hinikayat siya ni Vulcan na umakyat sa susunod na palapag na nangangako ng mas malalaking hamon sa hinaharap. Sa pagsulong pa, ang koponan ay nakatagpo ng isang kayag ng malansa na mga roopers sa halip na mga malalaking beast. Si Tama ay agad na nababalisa, sa takot na ang mga malalanze na nilalang na ito ay susunggaban ang kanyang may bahay mula sa lahat ng mga anggulo gamit ang kanilang mga tendrils. Binalaan niya si Arya na kumilos ng matalino, at iwasan ang kanilang mga malagkit na pagkakahawak sa lahat ng mga paraan. Si Arya ay sumugod ng may acceleration, ngunit ang bilis ng roopers ay nagiging mahirap na kalaban. Ang kanyang mga welga ay nabigong kumonekta sa kanilang mga katawan, at isa sa mga rooper ang nabasag ang kanyang espada, na iniwan siyang walang pagtatanggol. Ngunit nang malapit na siyang mahuli, hinagisan siya ni Vulcan ng kutsilyo. Nasalo ito ni Arya sa himpapawid at mabilis na pinapasok ito sa core ng roper, pinapaslang ito sa isang tumpak na paggalaw. Sa panibagong determinasyon, umikot siya upang ibagsak ang susunod na roper. Habang pinagmamasdan ni Vulcan ang estilo ng pakikipaglaban ni Arya, mabilis niyang napagpasyahan na ang tunay na lakas ni Arya ay nakasalalay sa paggamit ng mas maiikling mga sandata sa halip na mabigat na longsword. Sa lalong madaling panahon, hinihiwa ni Arya ang mga bahagi ng katawan ng halimaw ng walang kap-ars na bilis na nag-iwan kay Vulcan na tuluyang natulala. Palagi niyang alam na may kasanayan si Arya, ngunit hindi niya inaasahan ang antas ng bilis at kahusayan na ito. Sa pagpapabagsak sa pangalawang halimaw, tulad ng sa tingin nila ay tapos na ang labanan, ang halimaw ay nagwiwisik ng kanyang gu sa buong katawan ni Arya, pinahiran siya mula ulo hanggang paa habang binuo muli ang mga galamay nito. Naiinis at galit na pakunot noo si Arya, na ipinahayag na si Tama lang ang may pahintulot na gumawa ng ganoon. Dahil sa kanyang galit, pinawi niya ang nilalang sa isang mapangwasak na hakbang. Ngunit sa pagkakataong ito, pinutol niya ito sa napakaraming piraso na walang pagkakataong ito ay muling mabuo. Nagmamadali sina Vulcan at Tama upang batiin siya sa kanyang hindi kapani-paniwalang pagpapakita ng husay. Ngunit habang lumalapit si Vulcan upang mag-alok ng papuri, si Tama, bilang siya ang makulat na maliit na kuting, ay huminto sa kalagitnaan upang magnakaw ng kaunting bahagi mula sa nasawi na halimaw upang makuha ang kakayahan nito para sa kanyang sariling paggamit. Samantala, si Arya ay nagngangalit pa rin, na naglalabas ng kanyang galit sa mga labi ng roper na nang-ahas na iwaisak ang kanyang masasamang go sa kanya. Walang humpay niyang tinutusok ang katawan nitong sawina, ibinubulong ang mga paghihiganti habang si Tama ay nanonood sa nalilitong katahimikan, iniisip kung medyo sumobra na ba siya. Pagkatapos ng kaganapan, nag-open up si Arya kay Vulcan, na ibinahagi ang kwento ng kanyang motibasyon sa paggamit ng mahabang espada. Naalala niyang nakilala niya ang Sword Saint noong bata pa siya, isang figure na naging idolo niya at nagbigay inspirasyon sa kanya na kunin ang sandata. Sa kabila ng longsword na hindi nababagay sa kanyang natural na estilo ng pakikipaglaban, si Arya ay nagtalaga ng mga taon sa pagmaster nito sa pagsisikap na tularan ang kanyang idol. Gayunpaman, sa kanyang kamakailang na pagtanto na ang mga dagger ay umaakma sa kanyang mga kasanayan na mas mahusay, nagpasya siyang yakapin ang bagong natagpuang lakas na ito. Si Tama ay nakikinig ng mabuti at nag-aalok ng kanyang suporta, na tinitiyak sa kanya na ang pagbabagong ito ay magpapalakas lamang sa kanya.
Nang makita ang pag-unlad ni Arya, iminungkahi ni Vulcan na magtungo sa mas malalim na palapag ng piitan, tiwala sa kakayahan ni Arya na pangasiwaan ang mga hamon gamit ang kanyang mga dagger. Bago sumulong, nagpapahinga sila malapit sa Philosopher's Stone, isang bihirang artifact na nagtataboy ng mga halimaw sa paligid nito. Habang nagpapahinga sila, tinitigan ni Arya ang bato, na nagdulot ng mga masasakit na alaala mula sa kanyang pagkabata nang ang kanyang tahanan ay inatake ng mga demonyo. Nawala sa pag-iisip, bahagya niyang napansin ang nag-aalalang tingin ni Vulcan. Ngunit nang malumanay na itinanong ni Vulcan kung may mali, mabilis itong inalis ni Arya, binabago ang paksa at pinamunuan ang pag-uusap sa ibang lugar. Habang ang grupo ay nagpapahinga, si Tama ay nagwiwisik sa isang pool ng tubig, walang pakialam at nagsasaya. Nang makita siyang napakasaya, nagpa siya si Arya na sumali, inalis ang kanyang plot armor at binigyan si Tama ng malinaw na pagtingin sa kung ano ang nasa ilalim. Hindi nagtagal ay sumali si Vulcan, at ang tatlo ay sabay na naligo. Ngunit habang lumalangoy si Tama pilit niyang pinagtutuunan ng pansin ang anumang bagay maliban sa kanilang mga nakabalandre na mga asset. Sa panahon ng kanilang pahinga, casual na tinanong ni Arya si Vulcan tungkol sa kanyang nakagawiang party sa dungeon, na hindi sinasadyang napag-usapan ang isang sensitibong paksa. Inamin ni Vulcan na nadisband ang kanyang partido matapos magmahalan ang dalawa sa mga miyembro at nabuntis ang babaeng miyembro. Kaya, nagpa siya ang mag-asawa na tumira magkasama, iniwan ang kanilang mga adventuring days. Ang pag-uusap pagkatapos ay naging kakaiba nang banggitin ni Vulcan na ang mga elemental na pusa tulad ni Tama ay nag-crossbreed, at iniisip niya kung ano ang maaaring mangyari kung si Tama ay lumaki at pumasok sa isang malubhang panahon ng maturity. Nakakagulat na nakita ni Arya na kapanapanabik ang ideya, at masigasig na hinihikayat si Tama na lumaki ng mas mabilis para magkaroon siya ng kanyang mga kaibig-ibig na miyaw-miyaw tuwing gabi. Dahil sa pag-iisip na iyon ay tahimik na iniisip ni Tama sa kanyang sarili, anong klaseng kabaliwan ito? Sa pagtatapos ng kanilang pahinga, ang grupo ay tumungo sa susunod na palapag ng piitan, kung saan nakatagpo sila ng isang mabangis na minotaur. Hindi tulad ng mga goblins at trooper noong una, ang nilalang na ito ay isang malakas na kalaban. Maingat na lumapit si Arya, bumibilis patungo sa halimaw at isinagawa ang kanyang whirlwind/technique. Gayunpaman, ang kanyang pag-atake ay halos hindi nakagasgas sa makapal na balat ng Minotaur, na iniwan siyang nanginginig. Sumunod si Vulcan, nag-aalok ng pampatabay loob at tinutulungan si Arya na mabawi ang kanyang composure. Dahil sa suporta ni Vulcan, muling tumutok si Arya, naglulunsad ng serye ng mas mabilis at mas agresibong mga pag-atake. Ang Minotaur, na nabigla sa kanyang bilis, ay nagsimulang iindayog ang napakalaking sandata nito ng ligaw. Isang indayog ang tumama sa kisame, na nagdulot ng debris na mahulog ng mapanganib malapit kay Vulcan. Mabilis sa kanyang mga paa, ginamit ni Tama ang kanyang iba pang kakayahan sa pagungal upang ilihis ang mga bumabagsak na bato, na iniligtas si Vulcan sa tamang oras. Dahil sa inspirasyon ng katapangan ni Tama, nakakita si Arya ng pagkakataon at naghatid ng malakas na hampas ng direkta sa katawan ng Minotaur, na nagpabagsak sa halimaw ng tuluyan. Habang ipinagmamalaki ni Tama ang pinaghirapang tagumpay ni Arya, si Vulcan ay namumula, namamangha sa lakas at tapang ng maliit na pusa. Lumilipad ang kanyang mga iniisip dahil hindi niya maiwasang isipin na si Tama ay isang talagang makapangyarihang alpha male. Bumalik sa Adventurers Guild, ibigay ni na Arya, Vulcan, at Tama ang loot na nakolekta nila mula sa kanilang pagsalakay sa piitan. Pagkatapos ay lumapit sila kay Arnold, na sinusuri ang malalim na mga marka ng hiwa sa labi ng Minotaur at nagtanong kung sino ang nakagawa ng gayong pinsala. Sa isang mapagmataas ng ngiti, ibinunyag ni Vulcan na ang mga pagbawas ay resulta ng mga bagong kasanayan ni Arya. Si Arnold, na naaalala kung gaano kaina si Arya noong una siyang dumating sa bayan, pinuri ang kanyang paglaki at pagsusumikap. Nagagalak sa papuri, nagpasalamat si Arya kay Arnold na may pakiramdam ng isang pakiramdam ng tagumpay. Habang hawak ang kanilang mga kita, ang trio ay tumungo sa isang lokal na restaurant upang ipagdiwang ang kanilang matagumpay na pakikipagsapalaran. Sa restaurant, hindi nagaksaya ng oras si Vulcan sa mga inumin, na nagpahanga kay Tama, na hindi maiwasang magtaka kung siya ay isang alkoholik. Pagkatapos ay sinasamantala ni Arya ang pagkakataon na ipahayag ang kanyang pasasalamat kay Vulcan para sa kanyang suporta sa panahon ng pagsalakay, na inamin kung gaano siya kasaya sa pagtatrabaho ng magkasama.
Si Vulcan ay nagbabahagi ng parehong mga damdamin, na nagpapakita ng isang pambihirang halamang gamot na nakolekta niya sa piitan bilang isang alaala. Ang kanilang masiglang pag-uusap ay nagpa-nostalgia kay Tama, na nagpapaalala sa kanya ng kanyang nakaraang buhay bilang isang adventurer noong mayroon siyang mga kasamang nakakasama sa gayong mga sandali. Gayunpaman, kinikilala ni Tama na hindi naman masama ang kanyang kasalukuyang buhay. Ang pagiging layaw na alagang hayop ng isang napakarilag na elf ay isang pangarap ng ilang mga lalaki. Habang tumitindi ang kanilang pagsasama, iminungkahi ni Vulcan na bumuo ng isang opisyal na partido. Si Arya na nagulat, ay na-flattered ngunit masyadong nahihiya na sumagot. Nang maramdaman ang kanyang pag-aalinlangan, marahang kinagat ni Tama ang kanyang kamay at inilagay ito sa ibabaw ng kamay ni Vulcan, na epektibong tinatakan ang kasunduan sa kanyang ngalan. Ang grupo ay nagsabi ng kampay sa inumin, na ipinagdiriwang ang kanilang bagong nahanap na pagsasama. Nakasakay sa mataas na pakikipagkaibigan, nagpasya silang mag-order ng higit pang mga inumin at gawin ang gabing isa na alalahanin. Nang maglaon ng gabing iyon, natagpuan ni Tama ang kanyang sarili na nakulong sa pagitan ng plot armor ni Arya at Vulcan. Ang sitwasyon ay hindi nakakatulong sa kanya na makatulog, lalo na kapag naririnig niya si Arya na bumubulong sa kanyang pagtulog, na nagbabanggit ng isang bagay tungkol sa pag-asang hindi masyadong maging magaspang si Tama. Naghihinala at medyo naguguluhan, napanatili niya pero naman ang kalmadong sarili. Nang matugunan ang distraction na ito, sinuri ni Tama ang kanyang mga istatistika at nagulat na siya ay karapat-dapat para sa ebolusyon. Gayunpaman, ang pag-evolve ay maaaring magbago sa kanya bilang isang napakalaking behemoth na posibleng wakasan ang kanyang kasalukuyang buhay kasama sina Arya at Vulcan. Pinili ang katapatan kaysa kapangyarihan, nagpasya si Tama na manatiling kanilang minamahal at maaasahang alagang hayop. Kinaumagahan, habang naglalakad sa bayan, sina Arya at Tama ay nakatagpo ng dalawang magnanakaw na nanliligalig sa isang batang babae, na inakusahan siyang isang mandurukot. Pumasok kaagad si Arya, at nang mapansin ng mga tulisan ang kanyang elemental na pusa, umalis sila para maiwasan ang sigalot. Pagkatapos ay inaliw ni Arya ang batang babae, nalaman na siya ay isang ulila, at dinala siya sa isang lokal na simbahan kung saan inaalagaan ng mga madre ang ibang mga bata. Sa pakikinig sa taos-pusong pag-uusap ni Arya sa mga madre, si Tama ay napuno ng paghanga sa kabaitan ng kanyang amo at nagpanata na susuportahan siya ng higit pa kaysa dati. Nang gabing iyon, tinawagan ni Arnold si Arya sa Adventurers Guild para batiin siya sa pag-promote sa C-rank. Iniabot niya sa kanya ang isang kumikinang na bagong ranggo na pendant bilang pagkilala sa kanyang pagsusumikap. Ngunit ang kanilang pagdiriwang ay nag-ambala ng isang kaguluhan sa quest board. Ipinaliwanag ni Arnold na ang mga tao ay nawawala sa Aether, isang kalapit na bayan, na may mga bulong ng mga demonyo na responsable. Nang marinig ito, lumakas ang pasya ni Arya. Dahil sa kanyang sama ng loob laban sa mga demonyo, sabik siyang humingi ng higit pang impormasyon at idineklara ang kanyang intensyon na tanggapin ang mga emergency quest ng walang pag-aalinlangan. Nang marinig ang mga detalye ng kaso, tinanong ni Arya si Arnold para sa bawat detalyeng alam niya tungkol sa kaso. Naging hindi mapakali si Vulcan sa kasab-ika ng elf na manguna, nag-aalinlangan na ito ay nasa kanyang nasasakupan. Gayunpaman, si Arya, hindi natitinag, ay determinadong kumilos bago mas maraming tao pa ang mabiktima. Humanga sa kanyang determinasyon, nag-aalok si Vulcan ng kanyang tulong, at napansin ni Arnold na sa ilalim ng mga pangyayari, ang isang mersenaryong kumpanya ay maaaring mag-recruit sa dalawa. Sa sandaling iyon, isang binata na nakatuna ang pumasok sa guild. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Cedric, at agad na kinilala siya ng mga adventurer bilang panganay na anak ng duke, nakilala sa kanyang husay sa pamamahala ng mga labyrinth. Magiliw na binati ni Cedric si Vulcan, at tiniyak sa kanya at kay Arya na malapit na silang magkasamang lalaban. Naalala tuloy ni Tama si Cedric mula sa digmaang tinatawag na Ragnarok noong ang sangkatauhan ay nakipaglaban sa mga demonyo. Sa kabila ng mapangwasak na pagkatalo, nakamit ang tagumpay salamat sa isang napakahusay na lalaki, ang dakilang salamangkero na nanguna sa kanila upang manalo at nagkamit ng pagiging maalamat na bayani. Sa gitna ng pananabik, nababahala si Arya na ang kanilang grupo ay napakaliit upang mahawakan ang gayong napakalawak na banta. Si Arnold, na nabighani sa alindog ni Cedric, ay nagbigay ng katiyakan sa kanya, na sinasabing si Cedric ay maaaring magpahanga sa sinuman.
Habang magiliw na kinakausap siya ni Arya, pinaalalahanan siya ni Arnold na panatilihing pribado ang gayong mga pagpapakita. Nagtataka si Arya kung sila ay mag-asawa, at kinumpirma ito ni Vulcan na iniwan si Tama na naguguluhan. Nananatiling tahimik hanggang sa makauwi sila, napansin ni Tama ang pagkabalisa ng kanyang amo. Naiintindihan naman ito, dahil sa buhay na panganib ng kanilang paglalakbay kasama ang bayani. Ang pasang si Tama ay dinilaan ang mukha ng elf na parabang inaaliw siya, at kinis niya ito pabalik. Nagulat sa palitan, muling nag-focus si Tama habang naghahanda ang grupo na umalis sa kanilang paglalakbay. Nakatagpo sila ng mga bagong kaalyado, ang silver-haired na si Danny, ang humanoid monster na si Howard, ang wizard na redhead na si Kenny, at si Marietta. Ipinakilala ni Arya si Tama, na mabilis na nagpamangha sa lahat sa kanyang hindi mapaglabanan na cuteness. Nagpalitan pa si Marietta sa pagkarga sa kanya. Gayunpaman, ang kanilang mapayapang biyahe ay biglang huminto ng harangin ng isang grupo ng mga orc ang kalsada. Sinabihan ni Cedric si Danny na harapin ang banta, at walang kahirap-hirap na natalo ng Estremador ang mga orc nang walang nakikitang pagsisikap. Naintriga si Vulcan at nagtanong tungkol sa mga kakayahan ni Danny, at kinumpirma ni Kenny na hindi siya gumamit ng anumang mga kasanayan. Nagsimulang maunawaan ni Arya ang hindi kapani-paniwalang lakas ng mga bayani ng Ragnarok, habang namangha si Tama sa sobrang lakas ni Danny, na sabik na umaasa sa pagkakataong lumaban sa tabi niya. Nang malapit ng Gamabi, narating nila ang nayo ng Leonard kung saan malugod na tinanggap ng mga taong bayan si Cedric at ang kanyang grupo. Isang taga-nayon ang nagsiwalat na maraming mga lokal ang misteryosong nawala, kasama ang isang search party na nawala sa mga guho, at isa pang batang babae ang dinukot noong nakaraang gabi. Ang paghahayag ay nagdala ng masakit na mga alaala ng pagsalakay sa tinubuang bayan ni Arya. Pagkatapos ay ibinahagi ng pinuno ng nayo na ang mga kabalyero ni Cedric ang kanilang huling pag-asa. Nang makita ang mga mandirigma na napagod mula sa kanilang paglalakbay, ang mga taga-nayon ay mabilis na naghanda ng isang pagkain upang mapunan sila. Nang maglaon, nang manirahan na sila sa kanilang tinutuluyan, naging curious si Arya at nagtanong kung bakit pinili ng bawat isa sa kanyang mga kasama na maging kabalyero. Ipinaliwanag ni Danny na ang kahirapan ng kanyang pamilya ay nagpilit sa kanya na sumali upang magbayad ng mga utang, at ibinahagi ni Howard ang isang katulad na kwento. Kailangan ni Kenny ng pera para makabili ng gamot para sa kanyang kapatid, at si Marietta ay humingi ng kalayaan para sa kanyang ama, na naalipin. Nang marinig ang mga kwentong ito ng taos-puso, napansin ni Tama ang kalungkutan sa likod ng kanilang mga motibasyon, at kahit na si Arya ay nagsisi na binanggit ang tanong. Gayunpaman, walang kahihiyan ang mga kabalyero sa kanilang mga pinili dahil binayaran na nila ang kanilang mga dapat bayaran, at ngayon ay inukit nila ang kanilang sariling mga landas. Si Cedric naman ay nagpahayag ng ibang dahilan. Wala siyang interes sa pag-ibig or mga obligasyon sa pamilya. Bilang anak ng duke, sumali siya sa utos dahil wala siyang mas malaking layunin at natuklasan ang kagalakan sa pagpaslang ng mga halimaw. Ang kanyang pagiging prangka ay hindi angkop sa lahat, ngunit walang sumalungat sa kanyang pananaw. Pagkatapos ng hapunan, oras na para maligo. Habang ang mga babae ay nagre-relax, ang mga lalaki na may alpha male mission, ay sinubukang sumulyap sa kanila. Si Tama, na laging alerto, ay nahuli sila sa akto at, sa isang malakas na sigaw, pinabalik sina Danny at Howard sa kanilang quarters. Pinagmasdan ni Cedric ang mabilis nilang pag-urong na may banayad na kasiyahan, nagtataka tungkol sa kanilang pananabik sa paglalakbay, kahit na hindi siya lubos na makarelate dito. Pagkatapos ng kunting pahinga ng grupo, nakipagsapalaran sila ng mas malalim sa nakakatakot na Leonard Labyrinth nang hindi alam na may masamang nilalang na sumusubaybay sa bawat galaw nila. Sa nagkukubli na mandaragit na ito, ang mga adventurer ay walang iba kundi biktima, tahimik na nagmamasid, naghahanda na magtipon ng lakas at isagawa ang kanyang mapanganib na plano. Hindi nagtagal, hinarang ng isang grupo ng mga werewolves ang daanan ng adventurer. Kaya, humakbang pasulong si Howard ang tangke, itinaas ang kanyang napakalaking kalasag at tinutuya ang mga werewolves upang maakit ang kanilang atensyon, na lumilikha ng espasyo para sa iba pa upang umatake. Ipinakita ni Cedric ang kanyang walang cap-ares na swordplay ng may katumpakan, habang si Arya ay lumukso sa labanan, na determinadong hindi magpatalo. Si Tama, na nagmamasid sa mga nakabaluti na werewolves, ay nag-iisip na magpakawalan ng isang malakas na dagandong ngunit sa halip ay pinili ang isang water-based na pag-atake.
Sa tumpak na katumpakan, tinusok niya ang isang werewolf at mabilis na tinapos ang dalawa pa, na iniwang nakatulala ang kanyang partido. Ang nakatagong halimaw na nanunood mula sa mga anino ay nabigla sa kung gaano kabilis natalo ang kanyang mga werewolves, lalo na ni Tama, na tila may hawak na elemental na kapangyarihan. Ngunit sa kabila ng kanilang lakas, alam ng halimaw na hindi niya papayagang sumulong ang mga nanghihimasok na ito. Sa paghahanda ng kanyang sarili, naghanda siyang sumulong alinman sa pamamagitan ng pagdeploy ng higit pang mga armas or pagpasok ng personal. Bumalik sa mga bayani, ang lahat ay nagulat sa mga kakayahan ng elemental na pusa. Si Arya, na lubos na nabihag, ay hayagang nagpahayag ng kanyang paghanga, kahit na nagmumungkahi na hindi niya iisipin na mapasuko ng lakas ni Tama. Napagtanto niya na ang kanyang mga salita ay kakaiba, nilabanan ni Tama ang kanyang animal instincts, ipinaalala sa kanyang sarili na si Arya pa rin ang kanyang amo. Di nagtagal, nakarating sila sa isang silid na puno ng mapang api, nakakadurog na kapaligiran. Itinaas ni Cedric ang kanyang kamay, pinatigil ang grupo. Pagkatapos, mula sa mga anino, nagpakita si Beryl, ang master ng labyrinth. Ipinahayag niya na ang kanilang paglalakbay ay magtatapos dito, na inihayag ang kanyang sarili bilang isang nabubuhay na demonyo na naghahanap ng paghihiganti para sa kanyang nasawi na kamag-anak. Agad na inakusahan ni Danny si Beryl ng pag-target sa Leonard Village bilang isang gawa ng paghihiganti, ngunit ibinasura ng demonyo ang akusasyon, na sinasabing ang Leonard ay simula pa lamang ng isang mas malaking plano. Pagkatapos na may masamang ngiti, tinawag niya ang isang grupo ng mga troll para umatake. Nakilala ni Cedric ang kanilang kapangyarihan, inutusan ni Cedric na maghiwalay ang koponan, ngunit inasahan ito ni Beryl at gumawa ng proteksyon na pader na naghihiwalay kay Tama mula sa iba. Pagkatapos, nakita namin ang isang troll na sumugod kay Tama, na gumanti sa pamamagitan ng paghiwa ng kanyang braso. Gayunpaman, sa kanyang pagkabalisa, ang braso ay muling nabuo halos kaagad. Samantala, napalibutan ng koponan ni Cedric, at alam ng grupo na ang tanging pagkakataon nila ay umasa kay Cedric upang mamuno sa kanilang pagtakas. Kaya, inilabas ni Cedric ang kanyang talent na nagsimulang maglunsad ng dark magic. Sa isang masamang tawa, sinusugod niya ang dalawang troll, pinaghiwa-hiwalay ang mga ito ng lubusan na hindi na sila muling mabubuo, na tuluyang inalis ang mga ito sa larangan ng digmaan. Nanlaki ang mga mata ni Beryl nang makilala niya ang ipinagbabawal na mahika na ginamit ni Cedric, isang kakayahang ginamit lamang ng dakilang salamangkero noong Ragnarok War. Napangiti tuloy si Cedric dahil sa sobrang saya nito para sa kanya. Pagkatapos, nakita naming sinubukan ni Tama ang isang stone war attack, ngunit ang mga troll ay halos hindi nababahala, at ang kanilang mga sugat ay agad na gumaling. Napagtanto ang panganib, umatras si Tama, ang kanyang isip ay tumatakbo habang iniisip niya kung mag-e-evolve siya sa kanyang mas malakas na anyo. Ngunit ang pag-unlad ay mangangahulugan ng pagkaputol ng kanyang bond kay Arya, isang sakripisyong hindi niya gustong gawin. Desidido sa kanyang desisyon na manatili sa kanyang tapat na kasama, sa halip ay nagpakawala si Tama ng flame roar, pinaso ang mga troll upang hindi gumaling ang kanilang mga sugat. Gumagana ang kanyang taktika, at bumagsak ang mga troll. Galit na galit sa walang humpay na pag-atake, inihanda ni Beryl ang kanyang sarili para sa susunod na banta. Sumugod si Vulcan, na iniindayog ang kanyang napakalaking martilyo, ngunit mabilis na umiwas si Beryl at napigilan ang follow-up na hampas ng kutsilyo ni Arya gamit ang kanyang punyal. Napangiti si Beryl at tinutuya ang matamlay na pag-indayog ng martilyo, ngunit nagulat siya sa mga alikabok na ginawa ni Vulcan, na nagpabulag sa kanya. Sinunggaban ng pagkakataon, si Arya ay sumugod at itinutok ang kanyang talem sa katawan ni Beryl. Sa una, itinuring niya ang sugat bilang maliit, ngunit pagkatapos ay ang liwanag ay nagmula sa enchanted dagger ng elf, na pinalakas ang pinsala at pinipilit siyang lumuhad, na umuungal sa sakit. Gumanti si Beryl gamit ang kanyang dagger, na naghatid ng isang mabagsik na sugat kay Arya, higit pa sa isang simpleng hiwa. Ang grupo ay nagmamadaling pumunta sa kanyang tabi, at sila ay nagpapanik dahil natatakot si Tama na ang sandata ay Nolison. Pagkatapos, makikita natin na buhay pa si Beryl at ngumingiti Perrin habang ipinapahayag na ang sangkatauhan ay guguho kapag bumalik ang tunay na kapangyarihan. Pagkatapos sa mga nakakatakot na salita na iyon, ang kanyang katawan ay nagsimulang matuyo, nagiging bato bago gumuho sa alikabok. Samantala, mabilis na kumakalat ang lason sa braso ni Arya. Sinuri ito ni Cedric at malungkot na kinilala ito bilang Dragon Venom, isang nakakasawi na lason.
Idiniin ni Howard ang sugat sa kanyang enchanted shield sa pagtatangkang pabagalin ang pag-unlad nito, at ang grupo ay nagmamadaling bumalik sa Leonard Village. Kinumpirma ng doktor sa nayon ang kanilang pinakamatinding takot, ang dragon venom ay nakakasawi sa loob ng isang araw at kalahati, at walang sino man ang nakaligtas ng walang mata ng Earth Dragon. Desperado na iligtas si Arya, nakipagdebate ang team sa pangangaso sa halimaw, ngunit mariing tumutol si Cedric na nangangatuwirang walang sapat na oras habang tumitindi ang sakit ni Arya. Si Tama, na nalulula sa pagkakasala at desperasyon, ay lumipad sa bintana. Ang mga alaala ni Arya na nagligtas sa kanyang buhay ay bumabaha sa kanyang isipan, at ipinangako niyang ibabalik ang pabor kahit na ito ay nagkakahalaga sa kanya ng lahat. Nagtungo siya sa mga guho kung saan siya muling isinilang bilang isang elemental na pusa, na handang harapin ang Earth Dragon, ang parehong nilalang na nakalaban niya noon at halos hindi nakaligtas. Ang Earth Dragon, na nagulat nang makitang bumalik si Tama, ay nginisyan at tinutuya siya sa pagtakas sa kanilang huling pagkikita. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na natin nagsitama kahit alam niyang hindi magiging sapat ang kanyang kasalukuyang lakas. Nahaharap sa walang ibang pagpipilian, gumawa si Tama ng isang desisyon na magbabago sa kanyang buhay. Pinipili niyang mag-evolve sa isang ganap na behemoth na tinatanggap ang kanyang tunay na kapangyarihan upang iligtas si Arya. Si Tama, na ngayon ay nasa kanyang napakalaking anyo, ay naglunsad ng apoy, galit na umuungal sa dragon sa ibaba. Ang halimaw, gayunpaman, ay masyadong mabilis, at sumugod pasulong, pinakawalan ang kanyang sariling agos ng apoy at ikinagat ang kanyang mga ngipin sa lalamunan ni Tama. Nanginginig sa sakit si Tama at halos nawawala ang kanyang mga mata, ngunit lahat ito ay bahagi ng kanyang detalyadong plano, dahil alam niyang ibababa ng dragon ang kanyang bantay na parang walang isip kapag hinayaan niya itong umatake. Habang kumagat siya, nag-counter si Tama sa pamamagitan ng paghampas sa gilid ng apoy nito, itinusok ito sa kanyang mata at ipinutok ito na parang lobo. Sa wakas ay bumagsak ang dragon sa pagkatalo, ngunit ang mana ni Tama ay natuyo, na nagpababa sa kanya pabalik sa kanyang maliit na furball na anyo. Walang oras upang pag-isipan ang kanyang malungkot na ebolusyon, dahil kailangan niyang ihatid ang mata ng dragon sa kanyang master. Kaya, mabilis niyang iniimbak ang mata ng dragon sa kanyang imbentaryo, ibinuka ang kanyang mga pakpak na parang paniki, at lumipad para ihatid ito kay Arya. Bumalik sa kanilang bahay, nakahiga si Arya na nanghihina, nakikipaglaban upang mabuhay. Umupo si Vulcan sa tabi niya, lumuluha ang mga mata habang pinapanood ng partido ang nakakasakit na damdaming tagpo sa katahimikan. Pagkatapos ay biglang, isang malakas na kalabog sa labas ang bumulaga sa lahat. Nagmamadaling lumabas sina Cedric at Dany upang makita ang bangkay ng Earth Dragon, at ang maliit na pagod ni Tama na nakahiga sa Earth Dragon. Sigaw ni Cedric na wala ng oras para sa mga detalye, inuutusan ang lahat na kunin ang mata ng dragon at pagalingin kaagad si Arya. Habang nagmamadali sila, tahimik na nagdarasal si Tama para kay Arya, na hindi alam na nakulong siya sa isang malalim na bangungot. Sa kanyang panaginip, nakita ni Arya ang kanyang nayon sa apoy, na sinalanta ng pagkawasak. Sa edad na 13, ang kanyang tahanan ay inatake ng mga demonyong nangangaso para sa Philosopher's Stone, at walang awang pinapaslang ang sinuman sa kanilang landas. Pagkatapos, nakikita namin ang batang si Arya sa kanyang takot. Sinubukan niyang tumakbo ngunit nakatagpo niya ang mga demonyo, at sa sobrang takot ay nabasa niya ang kanyang damit. Nang akala niya ay nawala na ang lahat ng pag-asa, isang elemental na pusa, katulad ni Tama, ang nagpakita at nagligtas sa kanyang buhay. Nagising si Arya, sariwa sa kanyang isipan ang alaala ng nakaraan. Naiintindihan na niya ngayon kung bakit noon pa man ay mahilig na siya sa mga pusa. Ang kanyang mga mata pagkatapos ay damapo kay Tama pumulupot sa tabi niya, at nakaramdam siya ng isang alon ng pasasalamat. Kinaumagahan, tuwang-tuwa ang lahat nang makitang mas maayos na si Arya. Si Arnold, na puno ng emosyon, ay nagsimulang umiyak ng hindi mapigilan. Habang siya ay nasa labas ng agarang panganib, ang lason ay nananatili pa rin sa kanyang sistema, kaya't si Arya ay dapat gumugol ng mga susunod na araw upang ganap na makarecover. Kalaunan ng gabing iyon, si Tama ay nakipagsapalaran sa kagubatan upang maghanap ng mga halimaw upang subukan ang kanyang kakayahan. Mula nang makipaglaban siya sa Earth Dragon, nakikipagbuno na siya sa kung paano gumagana ang mga evolutionary form na ito. Napansin niya na ang kanyang napakalaking anyo ay nawala, ngunit sa lugar nito, siya ay nakakuha ng mga bagong kakayahan mula sa dragon.
Nang makita ang isang napakalaking halimaw na buffalo, nagpa siya si Tama na isagawa ang kanyang bagong nakuha na Dragon Claw at Dragon Fang. Sa mabilis at malakas na kahusayan, ang halimaw ay tinapos sa ilang segundo, na ikinagulat ni Tama kung gaano siya naging mas malakas. Biglang napukaw ang atensyon ni Tama ng mahinang yabag. Mula sa dilim ay humakbang ang isang dalaga, ang kanyang punit-punit na damit at makinis na mga tampok ay naiiba sa kanyang nakakabagabag na aura. Ang kakaiba ay ang direktang pakikipag-usap niya kay Tama, na tinatawag siyang malakas na parang kilala niya ito. Ngunit ang mas nakakatakot ay kung paano niya naagaw ang isa sa mga piraso ng armor ni Tama, na para bang hinahabol niya ito. Pagkatapos ay hinihiling ng babae na malaman kung bakit nasa kanyang ligaw na anyo si Tama, pagkatapos ay nabalisa, humahabol, sumisigaw tungkol sa kanyang malakas na katawan, at sinusubukang sunggaban siya. Si Tama, takot na takot, ay sumisigaw at kumari pa ng takbo patungo sa isang maliit na butas na bahagyang umiiwas sa kanyang mga kamay na makahawak. Ang walang humpay na pag-uugali ng babae ay lubos na nagpabigla sa kanya. Habang nakatakas siya, bumalik siya kay Arya, na tahimik na natutulog, at yumakap sa kanyang mga bisig para sa kaganhawahan, nanginginig pa rin sa enkwentro. Habang papatulog na, hindi maalis-alis ni Tama ang pakiramdam na parang pamilyar ang lokong babae. Kinabukasan, hinarap ni Arya si Tama na nakasuot ng cute na linen na damit na may mga frills na nagpapaganda sa kanya. Pagkatapos ay lumabas ang dalawa para sa isang picnic, at nag-set up si Arya ng isang spread ng mga treat na nag-aabot kay Tama ng ilang mga berry upang kainin. Habang sila ay nagre-relax, binanggit ni Arya ang Earth Dragon, na inalala kung paano nila natagpuan si Tama na pagod at nanghihina malapit sa bangkay nito. Pagkatapos ay nagbahagi si Arya ng higit patungkol sa kanyang nakaraan, tinanong si Tama kung naaalala niya ang kanyang mga naunang kwento. Ikinuwento niya ang pag-atake ng demonyo sa kanyang nayo ng Lumineers ng isang elemental na pusa ang nagligtas sa kanyang buhay. Pagkatapos, ang nayon ay sa wakas ay nailigtas ng Sword Saint na natalo ang mga demonyo ng mag-isa. Nang araw na iyon, nangako si Arya na magiging isang malakas na mandirigma, iniwan ang kanyang ina at pamilya nang may pangakong babalik ng mas malakas. Gayunpaman, nanginginig ang boses ni Arya habang inaamin niyang parang lagi siyang nililigtas, sa party man ni Vulcan or sa kanyang sarili. Namumuo ang mga luha sa kanyang mga mata nang ipagtapat niya na, sa kabila ng kanyang pangako na protektahan ang kanyang mga kasama at ang kanyang mga tao, parang siya ang palaging nangangailangan ng proteksyon. Mabilis na tumabi si Tama sa kanyang mga braso, inaaliw si Arya habang pinupunasan niya ang kanyang mga luha. Naiintindihan niya kung ano ang sinusubukan nitong sabihin sa kanya, na hindi siya dapat malungkot dahil pagkatapos ng lahat, natalo niya si Beryl mismo at karapat-dapat na bigyan ng kredito. Nang maglaon, binisita ni na Arya at Tama si Vulcan, na nagpahayag na ang armor na iniutos ni Arya ay handa na. Si Arya ay nakakuha ng malaking halaga bilang gantimpala sa pagkatalo kay Beryl, at ibinenta ang loot mula sa mga troll na natalo ni Tama upang makakuha ng dagdag na pera. Ginastos niya ang lahat sa pagbili ng dekalidad na baluti. Kahit na ito ay mahal, iginiit ni Vulcan na ang kanyang kaligtasan ay hindi mabibili. Ang bagong baluti ay parehong maganda at praktikal, at hindi mapigilan ni Arya ang kanyang kagalakan. Tumalon-talon siya, tuwang-tuwa sa magaan at komportableng pakiramdam. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Vulcan ang bawat detalye ng pagkakayari, ngunit tahimik lang na nanonood si Tama, na hinahangaan kung gaano kakul ang hitsura ng kanyang amo sa kanyang battle outfit. Pagkatapos ay nagpa siya silang tatlo na maglakbay at subukan ang sandata sa pagkilos. Habang papasok sila sa isang tunnel, tense ang atmosphere dahil ilang oras na rin mula nang makipagsapalaran si Arya sa ganoong lugar. Si Tama pagkatapos ay tumalon mula sa kanyang balikat, at ginamit ang basbas ng kanyang Lion King para bigyan siya at si Vulcan ng resistance sa apoy at yelo, isang kilos na nagpasindak kay Arya kung gaano siya maaasahan. Hindi nagtagal, nakatagpo ang grupo ng isang ogre, at hindi nagatubili si Arya. Siya ay sumulong ng napakabilis, nakakagulat maging si Vulcan dahil hindi man lang niya ginamit ang kanyang kakayahan. Sa isang tumpak na atake, tinapos niya kaagad ang nilalang, na hindi nag-iiwan ng pagkakataong maka-counterattack. Ipinagdiriwang ni Arya ang kanyang tagumpay, pinupuri ang baluti at ang kanyang matalas na kutsilyo, ngunit ang kanilang sandali ng kagalakan ay panandalian. Biglang nag-freeze si Tama, nakaramdam ng nakakabagabag na presensya sa malapit.
Sa labas ng kadiliman ay humakbang ang kay takot-takot na babae, bumubulong tungkol sa tadhana at ang kanyang pakikipagsapalaran upang mahanap si Tama. Si Arya, na nalilitong nagtanong kung siya ay isang naliligaw na adventurer mula sa ruin, ngunit tinatanggihan ng babae na alam niya ang ganoong lugar. Sa halip, ipinahayag niya ang kanyang sarili na ipinanganak ng kadiliman, na gustong abutin si Tama. Iniisip ni Vulcan na maaaring nagkaroon siya ng amnesia, ngunit mas nagiging kakaiba ang kanyang pananalita. Nagsimula siyang magbulalas ng mga lihim na hindi nasasabi, at ginulat ang lahat sa pamamagitan ng paghiling na anakan siya ni Tama. Si Arya ay nananatiling kalmado at nagpigil sa kanya, sinasabing si Tama ay isang maliit na kuting. Natakot si Tama at nagtago sa mga bisig ni Arya para sa kaligtasan, nang makitang lalo pang nagalit ang babae at inakusahan si Arya na pinapaamo si Tama at ninakaw siya. Ngunit sa kabila ng kakaibang pakikipag-ugnayan, nananatiling mahabagin si Arya at iniimbitahan niya ang babae na sumali sa kanilang grupo, sa paniniwalang mas ligtas ito kaysa iwan siyang mag-isa, kung saan siya ay maaaring maging alipin or mas masahol pa. Tiniyak ni Arya kay Tama na siya ay poprotektahan, at ang babae ay nag-aatubili na sumang-ayon, nakikita ito bilang kanyang pinakamahusay na pagkakataon upang manatiling malapit kay Tama. Sa kanilang pagbabalik, nagpasya si Arya na bigyan ng pangalan ang ligaw na babae. Walang pakialam ang babae, ngunit itinuro ni Arya ang isang bituin at iminumungkahi na tawagan siya ni Stella, na sinasabing maganda ang ibig sabihin nito sa kanyang tinubuang bayan. Maging si Tama ay gusto ang pangalan, at ang babae ay pumayag na pangalanan siyang Stella. Pagdating sa bahay, sinimulan nila ang mahirap na gawain ng paghuhugas kay Stella. Hinip niyang itinanong kung gaano katagal ito, ngunit determinado si Arya na kuskusin siya ng malinis. Kapag ito ay tapos na, si Stella ay nabigla sa kong pakiramdam, humanga sa piraso ng bato na ginamit upang linisin siya. Kinurek siya ni Vulcan, pinaliwanag na sabon ang ginamit. Nasa sabik siya, bumubulusok siya sa tubig sa pool at nagwiwisik sa paligid na parang excited na bata. Pagkatapos ay tinawag ni Arya si Tama upang hugasan ang kanyang maliliit na paa, at si Stella, nang makita ito, ay nagseselos. Sinabi niya na ito ay hindi makatarungan at hinihiling na hugasan ang sarili. Ngunit mahinahong tinanggihan siya ni Arya, na sinasabing siya lamang, bilang may-ari nito, ang may pribilehiyong iyon. Kinagabihan, nagising si Tama nang si Stella ay tumatawag sa kanya telepathically. Nakita niya itong nakakatakot na nakatitig sa kanya. Sa kanyang pagkabigla, sila ay nakikipag-usap sa pamamagitan ng kanilang mga isip. Ipinaalala ni Stella sa kanya kung paano niya siya pinaslang, na ikanalito ni Tama hanggang sa mabanggit niya ang labyrinth. Doon niya napagtanto na siya ang reincarnated na Earth Dragon. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Stella na siya ay ipinanganak sa kadiliman na may mga kakayahan sa S-rank na hindi magagapi sa ibang mga nilalang, hanggang sa natalo siya ni Tama sa pamamagitan ng pagkuha ng kanyang mata sa kasawian. Siya ay muling isinilang at muling nagkatawang tao, katulad ni Tama, ngunit sa pagkakataong ito bilang isang gutay-gutay at madungis na dalaga. Habang siya ay nasasawi sa kanyang nakaraang buhay, nanumpa siya na hahanapin si Tama sa kanyang susunod na buhay, at hindi siya nag-aksaya ng oras na tuparin ang pangakong iyon. Nakatayo si Tama na nakakuba at kinakabahan, nakikinig sa kanyang kwento at nagtanong kung bumalik siya para sa paghihiganti, ngunit ipinahayag niya na ang kanyang mga intensyon ay mas masahol pa. Pagkatapos ay mahinahon niyang idineklara na siya ay ganap na sumuko sa kanya at walang interes sa labanan. Sa halip, inamin niya na ang gusto lang niya ay ang makasama nito ang pusa, na ikinasindak ni Tama. Masigasig niyang inamin na siya lamang ang malakas na lalaki na nakatagpo niya, at siya ay nahulog ng walang pag-asa sa pag-ibig. Walang babala, sinunggaban ni Stella si Tama, malinaw ang kanyang intensyon. Ngunit sa tamang panahon, namagitan si Arya, hinayla si Tama sa kaligtasan at iniwan si Stella na nanginginig sa isang sulok sa kahihiyan. Mahigpit na pinagalitan ni Arya si Stella, binabalaan siyang layuan si Tama bago kalmadong bumalik sa kama. Gayunpaman, habang sinusubukang matulog ni Tama, naririnig pa rin niya ang nakakatakot na pag-ungal ni Stella sa kadiliman, na nangangako na makakahanap siya ng paraan upang maabot siya sa kalaunan. Kinaumagahan, tinatreto ni Arya si Stella ng almusal, na nakakaranas ng tunay na pagkain sa unang pagkakataon. Pansamantalang nawala sa isip si Stella sa sobrang tuwa, bago mabilis na nanambalik ang kanyang kalmadong sarili at sumabak sa isa pang panloob na pag-uusap kasama si Tama.
Pagkatapos ng almusal, dinala siya ni Arya sa paglalakad sa bayan, umaasa na ang mga pasyalan ay magpapaalala sa mga alaala na sinasabi ni Stella na nawala. Gayunpaman, ang tanging naaalala ni Stella ay ang imahe ni Tama na lumukso sa kanyang ginintoang asset na iginiit niya na ang tanging misteryo na nais niyang lutasin. Napagtanto ni Tama na sa paningin ni Stella, si Arya ang mas malakas sa kanilang dalawa. Pagkatapos ay iminungkahi ni Arya na si Stella ay maging isang adventurer bilang isang paraan upang makahanap ng layunin. Upang matulungan siyang maghanda, dinala niya si Stella sa tindahan ni Vulcan upang tugunan ang kanyang mga plot armor. Parehong sina Arya at Vulcan ay bahagyang nag-aalinlangan sa pagpili ni Stella na magsuot ng damit na hindi kaaya-aya, ngunit hinangaan ni Stella kung paano pinananatiling komportable at secure ng outfit ang kanyang mga asset. Ibinaling ni Arya ang kanyang atensyon sa paghahanap ng angkop na sandata para kay Stella. Gayunpaman, ibinasura ni Stella ang pag-aalala sa pamamagitan ng pagpapakita ng kanyang mga kakayahan sa kalahating dragon, na nagsiwalat na napanatili pa rin niya ang isang malaking halaga ng kanyang lakas mula sa kanyang nakaraang buhay. Sinubukan ng grupo ang iba't ibang mga armas, hanggang sa mapili ni Stella ang isang napakalaking kalasag na idinisenyo para sa mga higanti. Nagtanong tuloy si Tama kung bakit hindi siya pumili ng espada. Ipinaliwanag ni Stella na ang pagkatalo sa kanya ay nagturo sa kanya ng kahalagahan ng depensa. Nasiyahan, ipinaraise niya ang kalasag na may isang espada para sa balanse, at ang grupo ay nagtungo sa piitan upang subukan ang kanyang bagong kagamitan, na itinalaga ni Arya si Tama upang bantayan siya sa panahon ng labanan. Ngunit bago makagawa ng tamang diskarte si Vulcan, nauna na si Stella at napadpad sa tatlong goblin na casual na kumakain. Ang nagulat na mga goblins ay agad na umatake, kaya't sinigawan ni na Arya at Vulcan si Stella na tumalikod at muling makisama kay Tama. Pero hindi sila pinansin ni Stella. Inihagis niya ang kanyang kalasag at espada, pinalabas ang kanyang mga kuko ng dragon upang tapusin ang dalawa sa mga goblin sa isang kisap mata. Ang pangatlong goblin ay naglunsad ng isang desperadong counter-attack mula sa likuran, ngunit hinawakan ni Stella ang kanyang espada sa kalagitnaan ng pag-indayog at pinagbagsak ang nilalang sa isang solong hampas. Si Arya at Vulcan ay nakatayong nagulat na hindi makapaniwala, lubos na naparalisa sa kanilang nasaksihan. Samantala, napagmasdan ni Tama na si Stella ay muling isinilang na may parehong mga kakayahan na taglay niya sa kanyang nakaraang pag-iral. Nang wala ng mga goblins na natitira upang hamanin siya, si Stella ay lalong nainis at idineklara ang kanyang pagkagutom para sa mas malalakas na kalaban. Pagkatapos ay nagpa siya ang grupo na makipagsapalaran ng mas malalim sa piitan, sa kalaunan ay nakatagpo ng dalawang orc. Hindi nagaksaya ng oras si Stella na hinampaz ang unang orc sa dingding ng malakas na puwersa. Ang pangalawang orc ay nag-alinlangan, malinaw na pinagsisihan ang desisyon nitong umatake, ngunit huli na ang lahat dahil mabilis itong inatake ni Stella, iniwan ang koridor na basang-basa sa mga lamang loob ng kanyang mga kalaban. Dahil sa lakas ng loob, nagpa siya ang grupo na magtungo pa ng mas malalim sa piitan at kalaunan ay nakarating sa isang seksyon na puno ng mga ropers. Ngunit bago pa siya mabigyan ng babala ni Arya, si Stella ay nauna ng sumugod sa labanan. Gayunpaman, ang kanyang kumpiyansa ay mabilis na nag-alinlangan ng ang mga galamay ng roper ay bumabalot sa kanya, nagpapadala ng panginginig sa kanyang gulugod. Si Tama, na mabilis na nagpakita ng mga kahihinatnan ng pagmamaliit sa mga kaaway na ito, ay itinuro kung ano ang maaaring mangyari sa kanyang sarili kung siya ay mahuli. Ito ang nagtulak kay Stella na maglunsad ng walang ingat na pag-atake, ngunit ang roper ay tumugon sa pamamagitan ng pag-agaw sa kanyang espada at pagbuhos sa kanya ng malagkit na likido. Dahil sa hindi inaasahang pag-atake, nawalan ng kontrol si Stella, at sumugod sina Arya at Vulcan para iligtas siya. Si Tama, gayunpaman, ay naramdaman na ang maling pag-uugali ni Stella ay nakatali sa kanyang dragon instincts. Gamit ang sarili niyang galami, pinigilan ni Tama ang mga babae at ang roper, pagkatapos ay nagpakawalan ng malakas na sabog ng tubig na nagpawi sa roper, na nagtapos sa paghahari ng takot na dulot ng mga may kulturang nilalang. Matapos mabawi ang kanyang composure, nakaramdam si Stella ng kahihiyan sa kanyang sandali ng kahinaan. Hinalok siya ni Tama ng malumanay na katiyakan, na nangangakong paprotektahan siya mula sa kapahamakan sa hinaharap. Ang taos-pusong panatang ito ay naging sanhi ng pagsiklab muli ng dragon instincts ni Stella, nang tumugon ang kanyang katawan sa pagiging Earth Dragon.
Sa pagpapasya na matuto mula sa kanyang mga pagkakamali, sumang-ayon si Stella na tanggapin ang patnubay ni Vulcan na nangakong lalakas at magiging isang tunay na asset sa koponan. Ang pag-uusap na ito ay nag-trigger ng mga alaala ng mga adventurer na natalo niya sa kanyang nakaraang buhay, at naalala niya kung gaano sila kakilakilabot kapag nagtutulungan. Ang pag-iisip na makamit ang parehong antas ng lakas ngayon ay pumupuno sa kanya ng pananabik at determinasyon. Pagkatapos, nabiktima si Arya ng sarili niyang mapanghimasok na pag-iisip. Lumingon siya kay Tama, at siya ay same time na nagmakaawa sa kanya na gamitin ang kanyang galame sa kanyang mga plot armor. Si Tama ay ganap na natigilan, hindi maintindihan ang lubos na kawalang isip ng kahilingan. Ngunit bago pa man niya maproseso ang nangyayari, sinimulan na ni Arya na tanggalin ang kanyang armor nang walang ingat na pag-abandona. Ngunit sa kabutihang palad, nakialam si Vulcan sa tamang oras na pinamamahalaang masupol si Arya bago pa mawala ng kontrol ang sitwasyon. Pagkaraan ng ilang sandali, ipinagpatuloy nila ang kanilang paglalakbay sa piitan, pangangaso para sa kanilang susunod na malas na biktima. Pagkatapos ng ilang deliberasyon, huminto ang grupo para mag-strategize tungkol sa papel ni Stella sa kanilang mga coordinated maneuvers. Dahil sa kanyang malupit na lakas at katatagan, napagpasyahan na siya ay magsisilbing taliban ng koponan, na kumikilos bilang isang kalasag at isang tagapagpatupad. Hindi nagtagal, nakatagpo sila ng isang kumpol ng mga orc. Agad na humakbang si Stella, itinaas ang kanyang kalasag upang pukawin ang mga nilalang na umatake. Isang orc, na hinimok ng walang ingat na pagsalakay, ang sumugod sa kanya, ngunit mabilis siyang nakalaban sa isang mapagpasyang hampas na pumutol sa braso nito. Habang papasok siya para tapusin ang nilalang, ang desperadong orc, na ngayon ay takot, ay tumalikod at tumakas na parang takot na bata. Ngunit hindi ito hahayaang makatakas ni Stella, at walang pag-aalinlangan, hinabol niya ito ng walang humpay na determinasyon. Samantala, inactivate ni Tama ang kanyang enchanted enhancement na kakayahan upang palakasin ang sorcery ni na Arya at Vulcan, nang hindi sinasadyang pinatindi ang namumuong pagkahumaling ni Arya sa kanyang asset. Sama-sama, tinapos nila ang bawat natitirang nilalang sa kanilang landas bago napunta sa isang matahimik na paligan sa piitan. Walang dalawang isip, nagpasya ang grupo na magpahinga. Ang sumunod ay lubos na kaguluhan para kay Tama, na nakipagbuno sa kanyang panloob na mga demonyo habang ang mga babae ay buong tapang na ipinagmamalaki ang kanilang mga asset na itinutulak ang mga hangganan ng kanyang pagtitimpi. Lumaki ang mga bagay ng si Arya, na walang kahihiyan, ay ipinatong si Tama sa kanyang asset na sinasabing ito ang nararapat niyang lugar para makapagpahinga. Para hindi madaig, idiniin ni Stella ang kanyang mga dragon asset laban kay Arya, na nag-aapoy ng matinding kompetisyon sa kung sino talaga ang karapat-dapat sa atensyon ni Tama. Si Stella, na ngayon ay lubos na kumbinsido na si Arya ay mas mababa, ay nagpahayag na maaari niyang pahalagahan si Tama ng mas mahusay kaysa sa kanya. Siyempre, tumanggi si Arya na umatras, at umabot sa kumukulo ang kanilang mainit na pagtatalo. Si Vulcan, na nahuli sa gitna ng kaguluhan, ay nagtangkang mamajetin. Iminungkahi niya na si Stella ang gumanap bilang junior wife ni Tama, isang kompromiso na nagpasiklab lamang ng apoy ng kanilang pagtatalo. Habang tumataas ang mga tensyon, ang matinding puwersa ng kanilang mga nagsasagupaang Arya ay inilunsad si Tama diretso sa kisame, na nag-iwan sa kanya ng pagtatanong sa bawat pagpipilian sa buhay na humantong sa kanya sa sandaling ito. Maya-maya, bumalik ang grupo sa guild para ipakilala si Stella kay Arnold. Ngunit bago siya opisyal na irehistro bilang isang adventurer, ipinakilala sila ni Arnold sa isang lalaking nagngangalang Riz na may kakaibang kahilingan. Ipinaliwanag niya na siya ay naghahanda para sa isang mahabang paglalakbay, at kailangan ng isang malakas na koponan upang pangalagaan ang isang mahalagang pag-aari. Nang magtanong si Arya tungkol sa uri ng item, iginiit ni Riz na hindi ito dapat pag-usapan sa publiko. Pagkatapos ay dinala niya sila sa isang ligtas na pasilidad ng imbakan, na inihayag na ang mahiwagang bagay na kailangan niya ng proteksyon ay walang iba kundi ang bangkay ng dragon ni Stella, na ikinagulat niya. Ipinaliwanag ni Riz na ang mga labi na ito ay pag-aari ng isang mabigat na nilalang na kahit papaano, ay gustong labanan ang kaaway nito. Iyon mismo ang nakikita ng mga ngalakal na nag-udyok sa kanya na bilhin ang item ng walang pag-aalinlangan. Habang nakatayo si Stella na nagulat sa kalansay, si Tama ay kumukonekta sa kanya telepathically para tingnan siya.
Inamin niya na ito ay lubos na kakaiba dahil sa sandaling ang kanyang titig dito, isang alaala ng kanyang sariling kasawian ay muling nagpakita, na pinupuno siya ng labis na kalungkutan. Sa totoo lang, ang paghihirap na ito ay isinilang mula sa malalim na emosyon na kanyang kinikimkim para sa makapangyarihang si Tama. Sa mismong sandaling iyon, pumasok si Arnold, at bago umalis si Arya, iniabot niya sa kanya ang Alpha Promotion Tag para sa Rank B. Di nagtagal, nagsimula ang grupo sa kanilang escort mission, kasama sina Arnold at Vulcan na nagpaalam sa mga manlalakbay. Habang sila ay nagpapatuloy sa kanilang paglalakbay, ang mga adventurer ay nakatagpo ng ilang mga pagbabanta, ngunit walang nakakapagpabagal sa tuloy-tuloy na pag-unlad ng karwahe, salamat sa walang kamali-mali na pagganap ni na Arya, Stella, at Tama. Kapag ang araw ay malapit ng matapos, ang grupo ay nagtatag ng kampo, at inihandog ni Reed si Arya ng palumpon ng mga liryo ng lambak. Naintriga, tinanong ni Stella kung espesyal ang mga bulaklak na ito, at ipinaliwanag ni Reed na ang kanyang kasintahang si Alisa, ay pinahahalagahan ang mga ito at dati niyang tinitipon ang mga ito para sa kanya. Nang marinig na may nobya ang lalaki, biglang naunawaan ni Tama kung bakit medyo naging gaanong interesado siya sa kanyang master. Nagtatanong si Arya tungkol sa kanyang mga intensyon para sa Earth Dragon Skeleton, at inamin niyang ito ay isang magandang tanong. Nagsimula na ang isang mangangalakal ng armas na mag-imbak ng mga bihirang materyales, kumbinsido na isang malaking digmaan ang nalalapit. Ang pangungusap na ito ay nag-trigger sa alaala ni Tama, noong binanggit ng demonyong kanilang nakalaban ang muling pagkabuhay ng isang makapangyarihang nilalang. Sa wakas, sinabi ni Reed na dapat nilang marating ang Gladstone bukas na nagmumungkahi na magpahinga na sila. Sa pamamagitan nito, natulog ang grupo, ngunit sa mga madaling araw ng umaga, isang hindi pangkaraniwang kababalaghan ang nagsimulang kumalat sa buong lugar. Si Tama ay nagmamadaling lumabas ng kanyang tolda, nagsusumikap na maunawaan kung ano ang nangyayari dahil ang lahat sa paligid nila ay tila apektado, maliban kung ito ay nagpapakita para sa kanilang sariling kampo. Pagkatapos ay nagising si Arya sa gitna ng lahat ng kaguluhang ito, habang si Reed ay mahinahong tinitiyak sa lahat na ligtas ang kargamento, ipinapaliwanag na ang kanilang nasasaksihan ay ang pagbuo lamang ng isang bagong labyrinth. Bagamat kakaunti ang nakakaalam, ganap na posible para sa isang piitan na kusang lumabas ng wala saan. Pagkatapos ay sumulong ang grupo, na dumaan sa makapal na fog na gumulong sa panahon ng paggawa ng piitan, at ipinapalagay ni Reed na nanavigate nila ito ng ligtas. Nakahinga ng maluwag si Arya, bagamat inamin niyang gusto niyang bumalik at mag-explore pa, habang iniisip ni Tama kung paano palaging nag-aalok ang mga bagong nabuong labyrinth ng mga bihirang materyales na bagong available para sa pagkuha. Matapos ilayo ang kanilang sarili mula sa hamog, bumaling si Reed sa mga adventurer at nagtanong kung interesado silang pumasok sa labyrinth, at binanggit na ang mga pagkakataon upang galugarin ang isang bagong gawang piitan na tulad nito ay bihira tulad ng mga puting buhok ng uwak. Naturally, mas mabuti pa kung pumayag silang ibenta ang anumang mahalagang lot na makita nila sa kanya. Nabubuo ang pananabik ng grupo sa hamon, ngunit binalaan sila ng mga ngalakal na manatili sa kanilang mga sarili. Pagkatapos ng lahat, ang lugar na ito ay hindi umiiral, ilang oras lamang ang nakalipas, kaya walang sino man ang makakapagsabi kung ano ang mga kakilakilabot na nakatago sa loob, kaya ang bawat pag-iingat ay kinakailangan. Isinasaisip iyon, habang malapit sila sa fog pina-activate ni Tama ang proteksyon ng Divine Lion para protektahan ang kanyang koponan. Sa pagpapahusay na iyon, ganap na malaya si Stella na sumugod ng maaga sa anumang panganib, kaagad na sumusugod sa kabila ng atubili na mga tawag ni Arya na bumagal. Hindi sigurado kung paano mapipigilan ang ligaw na Earth Dragon na ito, naalala ni Arya na si Vulcan ay nagsulat ng isang pag-iingat kung sakaling mawalan siya ng kontrol. Nabasa sa note na kung lalaban si Stella sa tabi ng team, papayagan niya itong yakapin si Tama minsan. Nang marinig ni Stella ang mga salitang ito, agad na muling isinaalang-alang ni Stella ang kanyang walang ingat na pagtakbo, bumalik upang muling sumama sa kanyang mga kaalyado at huwag basta-basta kikilos, lahat para sa isang pagkakataong makayakap sa kanyang paboritong pusa. Ngunit sa gitna ng lahat ng kaguluhang ito, biglang narinig ng grupo ang tunog ng pambabae na tawa na umaalingaw-ngaw sa kanilang paligid, at isang mahiwagang globo ang nagkatotoo, na pawang nagtatanong kung ang mga adventurer ay nasa treasure hunt. Sumenyas ang orb na sumunod sila, at nang walang sandaling paghinto, sinundan ito ni Stella.
Ngunit ang ilusyon ay nagpapatunay na mapanlin lang, dahil ito ay umaakit sa kanila sa isang pagtambang kung saan dalawang higanteng unggoy ang dumating para sumugod. Pagkatapos ay humakbang si Stella bilang frontline, binabantayan ang mga umaatake at itinuon ang kanilang atensyon sa kanyang sarili. Kapag binasag ng isa sa mga unggoy ang kanyang kalasag gamit ang isang headbutt, sinamantala ni Arya ang sandali upang mabilis na alisin ang parehong nilalang. Pagkatapos ay pinuri ni Arya ang napakahusay na pagtutulungan ng kanyang kasama, ngunit nagreklamo si Stella na ang kanyang mga pagsisikap ay hindi lamang para sa kapakinabangan ng grupo ngunit partikular na para kay Tama. Sa gitna ng kaguluhang ito, nagsimulang kumaluskos ang isang kalapit na palumpong, at isang malambot, tila inosenteng boses ang nagpapanggap na walang tao doon. Hindi madaling malinlang, inutusan ni Stella ang mga nakatagong figure na lumabas bago niya kailangan atakihin ang mga ito. Bilang tugon, dalawang pixies ang nagkatotoo, bawat isa ay kapansin-pansing naiiba sa laki. Ang mas maliit ay nagpapakilala sa sarili bilang si Lily, isang high pixie, habang ang mas malaki ay nagpakilala ng sarili bilang Fury, isang hydrad. Nagtataka, nagtanong si Stella kung ano ang maaring lasa ng mga nilalang na ito, kung saan sinagot ni Arya na sila ay mga pixies, na karaniwang matatagpuan sa mga labyrinth na kagubatan, kahit na siya mismo ay hindi pa nakatagpo ng isa. Pagkatapos, binati niya ang dalawa, ngunit tila nakatutok lamang sila kay Tama, agad siyang binuhat upang bigyan ng magiliw na tapik. Sa pakiramdam na hindi mapagkakatiwalaan ang favoritismo na ito, si Stella ay naglunsad ng isang pag-atake sa pagkagalit, ngunit si Tama ay mabilis na namamagitan telepathically, na hinihimok siyang mag-relax. Iginiit ni Stella na sinadya ng maliliit na nilalang na ito na bitagin ang grupo at saktan pa sila, ngunit agad na pinabulaanan ni Lily ang pahayag. Ipinaliwanag niya na siya at si Fury ay walang masamang intensyon dahil gusto lang nilang kaibiganin ang elemental na pusa, at ginagabayan lamang siya patungo sa kayamanan. Kung pag-uusapan, ibinunyag ni Fury ang napakagandang bagay na nakatago sa likod ng labyrinth na ito. Kapag binuksan nila ang kahon, nakita nila ang isang Katanji tanging prasko na naglalaman ng isang potion na mukhang hindi kapani-paniwalang bihira. Ipinaalam sa kanila ni Lily at Fury na ang mga katulad na kayamanan ay nakakalat sa paligid ng lugar, ngunit upang makuha ang mga ito, kailangan muna nilang kumuha ng isang susi na nakatago sa loob ng isang pugad na puno ng mga higanteng masasamang bubuyog. Nang marinig nila ito agad na umatake ang mga bubuyog, na pinilit si Stella na magtago habang si Tama ay mabilis na nag-counter gamit ang kanyang alulong. Sabay-sabay, sinusundan ito ni Arya ng isang whirlwind cut na hinihiwa ang lahat ng mga bubuyog sa kanilang landas. Kasunod ng kanilang tagumpay, muling kinuha ni Fury si Tama, na namamangha sa kung gaano siya kalakas sa kabila ng kanyang maliit at kaakit-akit na laki. Pumuri si Lily sa dalawang kasama ng pusa, habang nilinaw ni Stella na siya ang tunay na gumagawa ng mga bagay-bagay. Samantala, kinukuha ni Arya ang isang susi mula sa isang puno, at ipinaliwanag ni Lily, kasama si Fury, na siya ang mananagot sa pagbubukas ng pinto sa amo ng labyrinth, ang tagapag-alaga ng pangunahing lugar ng kayamanan ng piitan. Naisip niya na ang lugar na ito ay dapat magtago ng ilang kakaibang mga bagay at iminumungkahi na magpahinga muna sila bago magpatuloy dahil sa kanilang pagod mula sa mahabang paglalakbay at kawalan ng katiyakan sa hinaharap. Sa sandaling iyon, ang mga pixies ay sabik na humiling na dalhin sila sa isang lungsod ng tao, na ipinapakita ang kanilang matagal ng pagnanais na bisitahin ang isa. Nang maglaon, ang mga pixies ay nabighani sa kanilang unang sulyap sa isang lugar ng lungsod. Sa kagustuhang panatilihin silang ligtas, hinihimok sila ni Arya na manatiling malapit upang hindi sila mawala. Gayunpaman, ang mga pixies ay labis na natulala kaya't napunta sila sa unang nakakaakit na pabango na kanilang nakita. Naiinis, kailangang pag-alitan sila ni Arya, nagbabala na kung hindi sila mag-iingat, baka mahuli sila. Pagkatapos ng lahat, ang mga pixies ay bihira at mahalaga. Sa wakas, ipinahayag ni Arya na oras na para ibalik at tingnan kung anong mga kayamanan ang maaari nilang makita sa daan. Pagkatapos, nadatnan niyang tumatakbong muli ang mga pixies, sa pagkakataong ito ay nangaagaw ng isang mangkok ng pagkain ng tao mula sa isang kalapit na stall. Nang mapansin ito, iginiit ni Stella na tikman din ang pagkain, at mabilis na pumasok si Arya upang tiyakin sa may-ari ng stall na sasagutin niya ang gastos na iniisip ang lumalaking pagkainip nito. Nang matapos iyon, sa wakas ay nagkaroon ng pagkakataon si Fury na kainin ang pagkaing hindi pa niya natikman noon.
Maya-maya, binisita ng grupo si Riz para masuri ang bihirang bagay na nakuha nila mula sa labyrinth. Tuwang-tuwa si Riz nang matuklasan na ito ay ang Tear of Truth, isang likidong pumipigil sa sinumang kumonsumo nito mula sa pagsisinungaling. Ang merchant ay nag-isip na ang pagkuha ng naturang item ay dapat na hindi isang maliit na gawa, at nang malapit ng ikwento ni Arya ang pagsubok, ang mga pixies ay biglang pumasok sa silid na kumikilos tulad ng dalawang makulit na bata. Sa pagkakita sa kanila, hindi inaasahang naantig si Riz at humingi ng paumanhin sa pagiging emosyonal, bagaman ang totoo, hindi pa niya nakikita ang pixies. Pagkatapos ay binanggit niya, sa halip biglang, nakalimutan niyang asikasuhin ang isa pang bagay at umalis nang walang karagdagang paliwanag. Mamaya sa gabing iyon, habang papalapit ang oras ng pagtulog, si Stella ay humarap kay Tama, sabik na kunin ang kanyang gantimpala, at ito ay isang mainit na yakap mula sa kanya. Ngunit agad siyang pinaalis ng pusa. Gayunpaman, kahit na si Arya ay umamin na si Stella ay mahusay na gumanap, kaya humiling siya sa kanyang alaga ng isang yakap lamang. Nag-aatubili, obligado si Tama. Sa sandaling iyon, halos hindi makapaniwala si Stella sa kanyang magagawa. Nag-aalangan siya, hindi sigurado kung paano kukunin ang kanyang pinakahihintay na premyo. Sa wakas, marahan niyang hinaplos ang maliit na nilalang bago sumandal na may pananabik na amuyin ang tiyan nito. Samantala, sumali si Vulcan sa escort group pagkatapos tapusin ang kanyang trabaho sa lungsod, nagulat na lamang ng isang kalansay na biglang bumangon mula sa lupa. Ngunit dahil walang malaking panganib ang undead, basta-basta niya itong binabasag gamit ang kanyang martilyo. Gayunpaman, habang tumutunog ang kampana, isang pagsabog ng lilang enerhiya ang bumabalot sa mga nagkalat na buto, na nag-iiwan kay Vulcan na naguguluhan upang maunawaan ang kakaibang kababalaghan. Sa mismong sandaling iyon, dumating ang grupo ng escort sa pintuan ng boss at pinaihit ang susi. Dumaan sila sa portal, iniwan ang mga pixies na masigasig na nag-cheer sa kanilang mga kasama. Sa kabilang panig, ang koponan ay sinalubong ng isang birang torrent dragon na agad na nagpakawalan ng mga malalakas na mahiwagang projectiles na humahampas sa kalasag ni Stella nang walang humpay na puwersa. Gayunpaman, tumanggi si Stella na umatras. Hindi napigilan, sumulong siya at hinampas ang dragon gamit ang kanyang kalasag, na matagumpay na nakuha ang atensyon nito. Sinamantala ng ni Arya ang pagkakataong sumubok ng flank attack ngunit naramdaman ng dragon ang pagmamaniobra at iniindayog ang buntot nito sa kanyang direksyon. Mabilis na nag-react, si Stella ay sumugod pabalik upang harangin ang atake gamit ang kanyang kalasag, na prinotektahan ang kanyang kasamahan. Desidido sa kanyang determinasyon na panatilihing abala ang kalabana, tiniyak niya sa kanyang mga kasamahan sa koponan na kaya niya ito, na hinihimok silang sumali sa labanan at mabilis na tapusin ang labanan, nangungut siya sa dragon habang nakikipaglaban siya. Si Tama ay nagagalak sa kung ano ang nagawa ni Stella sa grupo sa maikling panahon. Muli, sinabi ni Stella na siya ang uri ng tao na simpleng gumagawa ng mga bagay-bagay. Habang hinahampas siya ng torrent dragon gamit ang kuko nito, hinawakan ni Stella ang buong paa nito, na nag-ukit ng mahalagang puwang sa depensa nito, isang puwang na agad na kinikilala ni Tama bilang pagkakataon niyang umatake. Walang pag-aaksaya ng isang segundo, pinakawalan niya ang kanyang flame attack at binalot ang kalaban sa kanyang mga galamay. Sa mismong sandaling iyon, si Arya ay sumusugod ng buong bilis na naghahatid ng mabilis na hiwa sa lalamunan nito na nagdulot ng nakakasawi na sugat, na nagtatapos sa labanan at tinatakan ang kanilang pinaghirapang tagumpay. Ipinagmamalaki ni Tama ang kanilang tagumpay, ipinagdiriwang ang pagkatalo ng kanilang unang boss fight at pinupuri ang kanyang master, habang ipinagmamalaki ni Stella na hindi sila mananalo nang wala ang kanyang pakikialam. Di nagtagal pagkatapos, ang grupo ay natitasid sa isang kaban ng kayamanan na naglalaman ng dalawang scroll. Kapag na-activate na, ang mga scroll na ito ay naglalabas ng malakas na enerhiya sa katawan ni Arya, na nagbibigay sa kanya ng sinaunang kakayahan na kilala bilang Sacred Blade. Gamit ang bagong kapangyarihang ito, ang koponan ay babalik sa Labyrinth Forest upang hanapin ang mga pixies para lamang malaman na ang dalawa ay wala kahit saan. Lalong nag-aalala, si Tama ay nagmamadaling pumunta sa mangkok ng pagkain na hawak ni Fury, sa pangamba na maaaring may nangyaring kakilakilabot sa kanila. Samantala, pabalik sa kanyang opisina, pinatunog ni Riz ang kanyang kampanilya at napag-isipang hindi magtatagal ay may malaking bagay na mangyayari. Habang siya ay nagmumuni-muni, nakatitig ang kanyang mga mata sa larawan ng kanyang yumaong asawa.